Mga kababayan, yung Enrolled Bill po na ating po pinag-uusapan ay isa na pong Republic Act. At syempre, inaasahan na dahil ito nga po ay pinirma na, ganap na po itong batas. Pero dadaan pa po ito sa tamang proseso kasi meron pa rin pong rules na 15 days publication, halat-hala sa mga pahayagan, ibabalita, para talagang masabing ito ay isang talagang ganap na pong batas. Hindi po binigo ni PBBM yung mga gumawa ng batas na to. Sabi niya na pipirma niya noong nakarang araw, ay siyang niyang ginawa. Hindi lang nasunod yung araw kasi sabi niya ay August 12. Pinirmahan August 13. Siyempre siguro nabisi lang Inisip ko pa nga na baka bukas pa pipirmahan no? Pero meron na tayong duda na August 13 to August 15 yan pipirmahan at nagkatotoo itong August 13. Ayan. Marami pa rin pong tanong Siyempre hindi ibibitiw ng mga talagang gustong matuloy sa December 1 yan. Pakaisipin po natin na at tanggapin yung katotohanan na burado na po yung existing law or yung easy ruling na ipinaglalaban ng mga gustong matuloy noong December 1. Wala na po yun Naalis na, void na po. Kasi meron na pong bagong batas. Sa susunod natin mga content, i-share natin kung anong Republic Act po ito. Pero ngayon kasi bagong-bago, sariwa, kapipirma pa lang, pero marami pa rin pong pag-uusapan. Ito po yung magbubukas ng bagong chapter Bakit? Kasi kung wala pa magpipetisyon, syempre, enforce na itong batas na to. Talagang sa November 2026 na itutuloy. Kumbaga na-postpone na talaga kasi pirmado na Yung hard copy na yan ay isa na pong titulo, mga kababayan. At kailangan na rin pong paghandaan. Yung COMELEC, siyempre, pag sila ay nagbibigay ng mga pahayag sa interview, lagi silang sa gitna nag-uumpisa Hindi sila makapagsabi na, kumbaga, neutral palagi. Ngayon na ito po ay pinirmahan na, ang sasabihin pa rin yan, aasahan ko na sasabihin ng COMELEC dyan, ay meron pa rin po magpipetisyon. Alam niyo na po kung sino yon. No? At pag ayun daw ay nakahingi ng TRO sa SC, ay pwedeng i-hold. Ang iniisip ko po dito, sa akin pong paniniwala lang, no? Pwedeng mali ako. Pwede rin naman tama. So, dalawa lang. Yung aking opinion dyan, kung sakaling makahingi ng TRO, kung magre-release ng TRO ang AC dito, no? Siyempre, ang paniniwala ng iba dyan kapag may TRO, mabuboid yung batas Hindi po ganun yun. Pwedeng i-hold yung pag-i-enforce, pero paano? Iniisip ko, next year pa yun. Ganun ba katagal yung buhay ng temporary? Temporary nga lang temporary restraining order. So dapat pag naglabas ng TRO ang EC, gawin na lang nilang i-void na lang nila yung tong batas na to. Paano nila i-void yan? Paano nila i-invalidate yan? Ginawang batas siya ng legislative houses at pirmado pa ng presidente. So pag ginawa nila yun, parang binaypas lahat ng SC. Ang lahat ng nagpasa ng batas na ito. No? Kasi hindi naman po ito pagpupospon. Ito po ay pagpipix na po ng term. Magkaibang kaso po kasi yung dating ipinanalo na itinuring na unconstitutional. Sa ngayon na itong batas na itong naging batas na ito. Magkaiba po yun Kaya hindi po pwedeng maging pareho ang desisyon. Hindi po pwedeng pareho ang desisyon dahil magkaiba. No? So, ano kaya pwedeng maging desisyon dito? Sa nakikita ko, sabi ko lang kanina kung maglalabas sila ng TRO, dapat i-void nila yung batas.
Kasi hindi pupuwede, kailangan isa lang. Halimbawa, uulitin ko, na-mention ko rin ulit 'to, halimbawa pinagbigyan yung kagustuhan na nagpetisyon, okey sige, i-TRO natin 'yan tapos ituloy muna sa December 1 itong, BSKE. Pupuwede ba yun? Hindi na, kasi meron ng bago, eh. Oh, parang malabo 'di ba? Isipin niyo lang kung bakit. Kasi meron ng bagong batas. Bakit pa itutuloy sa December 1? Anong dahilan para ituloy? TRO? No. Ang TRO parang sa sitwasyon na 'to ngayon, parang pag-delay lang. Icha-challenge lang yung batas kasi pag-uusapan, i-hearing. Pero yung TRO, hindi po yan kasangkapan para hindi na matuloy sa next year. Next year pa naman yun, ba't iti-TRO pa? Yun lang yung paniniwala ko doon. So, parang hindi kailangan maglabas ng TRO. Tatanggapin yung petisyon, kung aabot pa sa hearing yan o hindi na, sa tingin ko baka hindi na. O hihingan lang ng paliwanag yung gumawa ng batas. Kung sino man gumawa ng batas nito, siyempre yung houses. Tapos pirmado pa eh. Malakas din yung pirma eh. Kahit man yung naituring noon na BSKE na pirmado din naman ng Pangulo yan. Kaya lang kasi malinaw naman ang unconstitution eh. Postpone lang naman eh. No? Kailangan nyo maintindihan yun mga kabayan. Postpone lang yun. Kaya talagang hindi uubra yun. Ito pagsasaayos na nga eh. Kahit di naman abogado, pag sinabing, ganun ba? Pag-postpone lang pala yun. Pag-postpone lang pala ay hindi pala pwede. No, hindi pwede sa batas. So, ito ngayon pala ay hindi na pala pag-postpone lang, kundi inaayos na pala. So, yung common sense, kahit hindi ka abogado, marirealize mo na pwedeng paboran na ng SC. Ayun po ang aking punto de vista ngayon dito. So, bibitawan ko ulit yung forecast ko na pwedeng matalo na yung magpipetisyon. Balik kayo dito kung ako yung mali, kung tama naman din, wala namang problema ron. Opinion pa lang naman ito, forecast. Pwede mangyari, pwede hindi. Pero sa mga previous nating mga content, tumama naman po yung ating mga punto de vista. Sabi ko, malapit sa pirma, di ba? Ayan, pirmado na. Pinirmahan na ng presidente. Bali, titingnan na lang natin dito yung susunod kasi may magpipetisyon. So, ang schedule na talaga ng BSKE sa next year na, sa November 2, 2026 na. Ayun na po ang susundin. At i-enforce yan ng COMELEC. No? Siyempre, yung pondo, matutuloy yung 4 billion na pondo na idadagdag. Normal yun kasi dumami yung nadagdagan yung mga botante. Normal lang yun. Ganun talaga yun. Kaya dapat luwalan ng pondo ng gobyerno yan. Diba? Para ma-accommodate lahat na magpaparehistro at yung mga magtatrabaho sa BSK na ito. No? So, yung B2 wala eh. Kasi maraming umasa, sabi ko sa previous kong content, ang tanging pag-asa lang para matuloy sa December 1 ay B2. So, nawala na po yun. Zero na po. Yun na nga lang yung pag-asa. Pero meron pa rin doon pag-asa yung TRO. Sinasabi nila na bakit binabanggit ni Chairman Garcia na pinag-aalala niya yung TRO, no? Hindi ko rin maintindihan kung ba't yung kailangan sabihin niya. Abogado siya, siyempre, alam niya yun. Pero, tingin ko kasi pag ito ay batas na, maiksi lang ang buhay kasi ng TRO eh. Doon naman sa sinasabi nila na depende sa ASEAN kung anong klaseng TRO. Temporary. Pero pag sinabi kasi temporary, pansamantala. Malinaw naman sa title, temporary. Restrain, pag-hold lamang. Hindi sinabing i-void. Wala kang marinig na pag-void doon sa temporary or invalidate yung batas. Kung ang batas na ipinatupad ay talagang walang kakwenta-kwenta, walang dahilan para gawing batas, ayun, ito pwede. Sa palagay niyo ba gagawin ng houses ngayon yan sa kanilang mga pagkakamali noon na postpone, malinaw na unconstitution yun. Kaya kumambyo na sila eh. Alam nila yan. Kumambyo na sila eh. Ito na gawin natin yung tama para hindi na masita lang
SC. Biruin mo, may nagpetisyon, talo silang lahat doon. Tapos sa pagkakataong ito, tatalunin ba ulit sila? Tingin ko hindi na nila hahayaan yun na mangyari. At kaya din nagka-hold-hold to, no? Yung sa delaying tactic nga. Kasi sa kaso may mga tactic din yan eh. Sa paggawa ng batas na yan, ito kasi may nagpipetisyon, kailangan nila gamitin yung utak nila. Para kahit ipetisyon, mababasura yung pagpetisyon na. Huwag lang hahaluan ng politika. Pero nagsasabi, mapupolitika daw eh. Pag nangyari yun, ay halatang mapupolitika. Pero hindi na. Kasi batas na ito eh. No? Sabi nga, no one is above the law na. Kung i-contest, sige, i-contest yan. Pero TRO, hindi dahilan ng TRO para hindi ituloy sa bagong batas sa November 2. Ang punto ko dyan palagi, halimbawa nga pinagbigyan, TRO, tapos tinuloy sa December 1, tapos nanalo sa kaso yung bill, ano nga mangyayari doon? December 1, tapos panalo yung bill, ang laman ng bill, November 2. So, isang taon lang, BSKE, para lang pagbigyan yung TRO or yung petition na nagpetisyon. O panalo yung bill, ang gulo nun, paano yung budget? Isipin ninyo. Sentido komon. Paano yung budget? Pag ginawa ng AC yan, hindi sila mga abogado dyan. Pagbibigyan nila yung petisyon, tuloy, bilyon ang pondo, tapos nanalo yung kaso. Ay, nanalo yung bill. O di election ulit, bilyon ulit. Di malinaw na kabubuhan. Sensya na, no? Pero ganun talaga yun. Kung sila ay mga talagang, siyempre nasa AC yan, mga matatalino yan, nag-aral yan. Isipin nyo, kahit mag-TRO pa yan, kahit i-hold pa yan, tuloy pa rin sa November 2 na yan. Kasi kailangan magkaroon ng eleksyon eh. Kailangan magkaroon ng BSKE. Diba? Parang mema na lang yung petition na yan eh. Sino ba nagpupunto dyan sa petition na yan? Hindi ko alam. Pero dapat hindi na ipetisyon kung ang intensyon ay para sa yung karapatan. Andun yung karapatan, inurong lang, hindi naman inaalis eh. This time, mali ang magpipetisyon dito. Sabihin ko sa inyo, mali, pag pinitisyon pa to. At kapag tiniyaro pa yun, sobrang mali. Malayo na sa katotohanan dahil lang sa TRO ay matutuloy sa December 1. Wala na yun kasing SC ruling na yun. Bago na po eh. November 2 na. Tanggapin na lang na pirma na yan. Pero hanggat hindi pa daw nangyayari, mga nandiyan sa comment, tignan natin kung ano talaga, no? Pero malaki na ang tsansa. Yun ang kailangan yung tanggapin. Malaki na yung tsansa na matutuloy na sa November 2. Wala na pong December 1 talaga. Wala na ang December 1. Kasi wala na po eh. Malinaw na inalis na. Ganon, inalis na. Tinapon. Binura na. Pag binura na, di wala na. Okay, so update tayo sa susunod. Maraming salamat sa panonood. Share, subscribe. God bless.